Okay, so, ulan na naman. Ano ba yan? Hindi, passing lang siya, Mabilis yung movement. So anyway, para mabilis lang, alam niyo na yung nangyari. So update lang so far what I've done dito sa kotse. As of the moment, I was supposed to drain the oil and yung sa transmission. Pero sabi ko, later na lang pagdating ni Miguel. So hopefully, puti nga, hindi na si Miguel. Yes. So, ayun, run through. Maya natin pop the hood, sige. So anyway, eto na siya. So puro gamit, gulo-gulo, hindi ko pa na tatapos yung paglinis doon. But so far, ang inuna ko talaga is electrical. Electrical, lahat ng sockets, lahat ng mga boards at whatever. Nisprayan ko sila lahat ng ng contact cleaner. Wala, gumastos na ako, contact cleaner. This is, I think, the best stuff kasi number one, safe and plastic. Number two, ang goal mo kasi dito is habang na-expose yung mga sockets, basahin mo na siya nitong contact cleaner para mag-evaporate ka agad. So, hopefully, parang walang nangyari. So, you had to take all the sockets out, spray, and then pinapatuyo ko lang sila. Problem is, medyo moist pa yung sasakyan since syempre may tubig pa rin yan doon sa mga sound deadening materials. Kaya nakabukas to. So, papaarawan ko lang couple of days and then hopefully matutuyo na siya. Later on, I'll find the time, tatanggalin ko yung mga sound deadening materials na stuck pa. So, that said, carpet is out, finally. Sidings, I'll take them out kasi yung mga motors kailangan ko rin basahin, ayusin, linisin. So, medyo magulo. Hindi, sobrang gulo. But, ayan na siya. It's all out. Na-save yung radio, na-save yung gauge, so I took them out kasi nga medyo high moisture. Yung aircon, most likely, papalitan ko na yan. Kasi stinky na yan. Ito hindi ko pa natatanggal itong side carpet sa rear. So tatanggalin ko na rin yan. Medyo ayun na, nag-start na mag-mold. Imagine 5 days pa lang to. Nagaganyan na siya. What else? Ito. Pinahiram sa akin ng brother ko. Sobrang astig. Ilaw siya na parang adjustable. Oo nga eh. Tapos pasok siya dito sa strut bar. Oo nga eh. Tapos pasok siya sa strut bar na parang bam! Diyan ka na. So, when I was working here last night, talagang it was helpful, very, very helpful. Tapos nagdagdag rin ng additional lighting. So, parang daytime. So, daming ko nagawa. So, itong area kasi na to, ito yung part na open. So, yung lighting na kinabit ko before is doon. Hanggang doon lang siya. Tapos, ito na siya. So, yeah, open area siya. So, ito, umuulan na naman. So, ang plano ko is, bibili ako ng parang tent. Grabe. Sobrang gastos. Parang hindi na ako nag-iisip. Pag kailangan buy. Hindi kailangan buy. Tapos, bumili na rin ako ng hydraulic jack. Yung, low profile, double piston. Maximum height ay 82 centimeters. Tama ba? Yeah. So, medyo, medyo high-end good shit siya. Thank you, Sir Brian C. Puti for hooking me up. Sinamahan pa niya ng jack. 2 jacks. So, 6 na yung jack ko. Pwede ko nasaksak lahat yun dyan. So, I'll keep this level up. Elevated pala. And then, yan, we'll continue with that. So, yeah. Kaya to, guys. So, yun nga, yung una natin ginawa is, the wirings. All the wirings, I had to spray them out with, contact cleaner. Hopefully, ma-save sila lahat. Kasi yung gusto mo talaga is matanggal mo sila eh. Kasi the thing with yung ordinary water versus tubig baha is yung tubig baha kasi it contains lots of minerals eh. Meron siyang calcium, meron siyang possibly salts. You don't know if it's corrosive, you don't know if it's acid. So, siya, like dash AR siya. Random talaga siya, hindi mo na alam. So, the problem is, kung corrosive siya or kung may calcium siya or may salts, so, conductive siya ng kuryente. So, if you have power source, tapos nag-connect siya sa mga chips sa loob, then yun yung chance na magkaroon ka ng short. And then at the same time, kung may corrosive remember, those are metal, may chance na masira yung mga chips na nasa loob, including the wirings, the harnesses, yung ganyan. So, yun yung iniwasan natin. Most JDM wires, usually sealed naman yan. So, hindi sila pinapasok unless ibabad mo siya for a couple of days. But, the sockets, kung saan nagkoconnect yung mga
metal to metal, dun ka magkaka-problem most of the time. Kasi parang those are copper, and then baka acidic siya, so baka magkaroon ng corrosion, and then baka magstay, tapos kasi may kuryente ka pa, nakasaksak pa yung battery, so magkakos ka ng short. So, it's gonna be messy. And that's why it's a race against time na kailangan mo masave yung electronics mo. And all the... Yes, exactly. So, yun yung first step. Second step, of course, yung mga mechanicals mo. Well, of course, yung pop the hood na tayo. Yun, yung engine. So, thing is, sealed naman ang engine natin. It's just that, syempre, umabot na kasi yung water dito. So, pumasok siya dito sa dipstick. Since pumasok siya sa dipstick, I'm gonna show you guys how do you know kung pinasok talaga yung Ito na lang, pag binuksan mo itong dipstick, see? Dalawa yung linya. So, normally yung oil mo dapat dito lang. Umangat na siya ng ganyan. Almost here. So, ibig sabihin, ang laki ng inangat ng water. And here, makikita mo, I think this is the oil and this is the water. Basic science class, normally oil goes up, water goes down kasi mas dense yung water. However, pag kasi pinatakbo ko tong makina, tatakbo yung mga crankshaft and all that, there's a possibility na mag-mix sila. And I think when that happens, yun na yung tinatawag nilang yung Sharon Cuneta, tubig at langis. Or para sa mga bata-bata, Incubus, oil and water. So, baka mahirapan pa rin yung Gen Z. basta yun, maghahalo sila. It's the same phenomenon pag yung halimbawa may problem ka na sa oil gasket mo. Sa head gasket. So yung coolant mo pumapasok na siya dun sa makina mo. So pag na-steer mo siya, na-froth. Nag-froth na siya. Magiging magiging milkshake na siya dito. So ganyan yung nangyayari. So yun yung piniprevent natin mangyari. So we'll drain it. And then also remove the oil pan para talaga sure na wala na siyang laman. And then I will fill it up with cheap oil lang muna. Just to keep it lubricated and under oil. Same goes with transmission. Yan, kasi most likely pinasok na yan. Kasi maraming butas rin yan eh. Ganun na lang din. Kung hindi pinasok, good. Kung pinasok, wala na akong magagawa. Water is up to this level. So, na-save ito. Dito tinamaan, battery is half sealed naman yan, not a problem. Ito sa power steering, sealed to dapat. Hopefully hindi siya pinasok, pero I don't know, probably have it replaced. Check. Compressor ng aircon, hindi ko alam, baka dami na rin yan. Alternator, yun din, I tried spraying it with a contact cleaner, yung mga sockets, but feeling ko na yan, kasi may mga IC boards yan mga IC chips. So, baka kayang madala sa replacement lang ng mga boards. But supposedly, those are sealed naman. If not, then wala tayong magagawa. I have to replace them. So, yun yung plan. Full restoration na to. Brakes is parang okay naman. Actually, nirefill ko nga to. Still good. Hindi naman pinasok. Not sure about the lines. Dapat sealed din yun. Including the clutch. Sealed din yan dapat. So, yan, may time tayo dyan. We don't have yun yung mga kailangan gawin. And then mechanically, sa power steering, kailangan ko lang siya i-check. This was exposed for, lang naman, underwater for, I think, 6 hours, if I'm not mistaken. Probably more, 8 siguro. So, there's some parts here na baka na-save pa. May iba, baka hindi. Then, moving forward, yung sa mga eto, ayan, nagpapawis na to. So, later on, sasaksakan ko to ng air para lang ma-drive out yung moisture, but I'll have this restored na rin. Gusto ko ma-drive out yung moisture para hindi masira yung, kasi Type R to so yung mga chrome parts, hindi lang siya mag-backlash kasi hindi naman sila designed na mag-soak underwater. Kasi rubber seal lang yun. Rubber seal, natanggal ko na rin. So, ayun, vent out ko pa yan. And then, yung ginawa ko rin nung isang araw, ito, nag-lock up na to. So, what I did, I got a hammer, nampas ko ng malakas para mag-loosen. So, ayan, umikot na siya. So, kasi this will definitely lock up. Malamang, palit na rin yung mga bearing yan since na basa na sila. So, palit mags.
Baka umabot na rin tayo doon. Tingnan natin. 14-inch daw, 14. Parang gusto mo nga yung 13 eh. Stock ng LXI, yung ganun lang kalaki. Tapos ganyan kapal yung ano mo, yung rubber mo. Sheesh! Pero 205 pa rin. So wide na pa rin. Pero yung gap mo. Yung gap mo maliit. Sa likod pala, yung kailangan din i-check yung fuel tank. Kasi supposedly sealed yan, but with the exposure, hindi mo alam baka may nag-seep in eh. So yun yung i-check natin. Kasi yung ganyan naman, wala naman kasi yung ano eh, wala siyang vent, supposedly. Ang vent niya is nandito dapat eh, but actually, oo nga, no? Hindi naman. Ito yung ano, ito yung vent niya. Hindi naman inabot siya. So, hopefully, hindi siya pinasok. But, we will have to check it. Kasi, di natin alam. Kung pinasok yan, then definitely, ganoon din. It's either magkakaroon ng parang, pag binuksan mo yung fuel tank, supposedly, this is, Shell. Ay, sorry, Blaze 100 pala to. So, kulay blue. So, makikita mo dapat pag may mga mapa-mapa, may something, then you know it's contaminated. So, with that, palit na rin. Problem is, if you clean yung fuel tank, matutuyo naman siya. So, possibility rin na baka magkaroon ng rusting. So, baka kailangan rin palitan yun eventually. Ano lang daw yung parang fuel cell na nasa... Fuel cell na lang. Racing. Oo nga, yung stainless steel na container lang. Baka ganun na lang gawin natin. Bahala na. Oh God, there's so much to replace. I mean, sinasabi ko pa lang siya ngayon, pero parang... Nakakapagod. Oh my God, ang dami yan talaga. There's just so much to do. On the brighter side of things, buti yung E46 hindi naman, nasa shop siya nun. I was having it fixed. Mga pang-ilalim pinapalitan. Yung transmission, may mga leak na siya. So, all the seals, yung transmission switch niya, which is yung Waterloo talaga nung E46, it had to be replaced as well. So, sinabay-sabay ko na lang din. Na napag-ipunan ko na rin naman siya kahit paano. So, lahat ng pang-ilalim din, palit na lahat. So, right now, meron pa rin akong magagamit pang daily. But for this car, medyo pahinga muna. Mukhang matagal siya titenga dito. And to be honest, hindi ko na alam paano ko siya na-jack. Kasi parang ang daming jack upwards, parang umangat siya. And somehow nagulat na lang din ako. But with that, bumili na lang din ako ng maayos na jack na, as I said earlier. Para mas madali and then mas properly ma-mount ko siya. Because this is gonna take a while. But I promise you guys, we're gonna bounce back. Well, project car naman siya. Project ka naman siya. Nadagdagan lang ng bagong Dagdagan shit. ng mga to-do list. Ay, nako. So, yun yung plan for the engine. Yun na yung plan for the whole car. If ever dumating na yung point na kumatok na kasi ako sa ibang shops na kasi may mga konting rust issues na rin dito sa body eh. So, inisip ko baka eventually umabot na siya sa point na ipapa-full restoration na natin. Baka umabot na siya sa point na, baka pa lang naman, na yung iba barbecue, tatanggalin na lahat barbecue and then replace all the wires para refresh na talaga lahat. So, parang siyang bago. At least that's the original plan. May plan B pa. Plan B is, wala pa yatang gumagawa nun. Isip ko, bili na lang ako ng Jetour siguro. EV. Tapos hindi para gamitin ko. Tanggalin ko to. Convert ko to EV. Wala na, nabaliw na. SIRE. SIRE na siya. Hindi na T. Pero that's an option. That's a good option. Marami na yung gumagawa nun. Classic body with EV na digital shit. Magkano? Kanya nabibenta mo yung B18. Oh, magkano lang ba yung Jetour? Isang moving part lang yun. Hindi ko alam. Tapos EV na siya. So parang yun na yung problema ko ngayon. Ang tagal mag-charge. Oh my God. Kasi hindi na ako makakabomba. Yung katabi ka doon sa SLEX, binobombahan ka ikaw parang... Ikaw, sisigaw ka na lang. Wala, yun na lang maririnig mo.